Sa iba pang balita, ngayong bagong taon, isa sa magandang pasyalan ang Luneta kasama ang buong pamilya. Ito ay sa kabila ng mga naglalakihang amusement parks na madalas ngayong pasyalan ng karamihan. Ang ulat na yan mula kay Joash Bermejo. Bago pa man dumating at pumatok sa mga Pinoy ang mga pasyalang katulad ng mga malls at theme parks, nariyan na ang pinakasikat na Rizal Park. Simula noon hanggang ngayon, patok para sa mga Pinoy ang pamamasyal sa Rizal Park. Sa panahon ngayon, wala nang tutulad pa sa Rizal Park bilang lugar na maaliwalas at simbolo ng kultura at kasaysayan ng lahing Pilipino. Rizal Park ang itinuturing na pinakamalaking open park sa buong Asya at number 8 sa Best Park in Asia base sa survey ng Agoda.com. Unang nakilala ang Rizal Park bilang bagong bayan, ang lugar kung saan pinatay ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Mula noon hanggang ngayon, marami na ang pinagbago ng Rizal Park. Ngayong bagong taon, magandang pasyalan itong Rizal Park. Maliban sa mga kaalaman ukol sa kasaysayan na bansa, maganda itong pasyalan para sa mga magkapamilya, magkakaibigan o di kaya magkasing irog para magbanding. Compared mo sa mall, kasi sa mall, malamig sa loob, maraming paninda, pero dito, people can come kahit walang baon lang. Meron naman kaming mga nagtitinda dyan ng mga murang halaga so that we have fresh air inside at walang mga no smoking dito sa loob. Parang ika nga doon sa masisikip na mga lugar, nandito yung maluwag, air is fresh, nandito yung halaman, nandito yung mga bulaklak at nandito yung mga tanawin na magaganda naman. Maliban sa pinakasikat na atraksyon na Rizal Monument, mas dumami pa ngayon ang mga makikita at mai-enjoy sa Rizal Park. Makikita sa Rizal Park ang ilang mga world-class sculptures, mga historical markers at magagandang hardin. Pagpasok mo pa lang sa Rizal Park, bubungad na agad sa iyo ang relief map ng Pilipinas na pwede mong makita ang 7,107 islands ng Pilipinas. Perfect ito na educational tours para sa mga lokal o dayuhan mang mga turista. Andiyan din ang monumento ni Lapu-Lapu. At maliban ka na Rizal at Lapu-Lapu na mga kilalang bayani ng bansa, tampok din sa Rizal Park ang mga unsung heroes o ang mga bayaning Pilipino na hindi gaano kakilala. Tampok din na atraksyon sa Rizal Park ngayong bagong taon ang dancing fountain nito. At tuwing gabi, mas nagniningning at sumasaya ang Rizal Park dahil sa makukulay nitong musical dancing fountain. Ito ang itinuturing bilang pinakamalaki at pinakamasiglang dancing fountain sa bansa. Mayroon ding mga libreng konsyerto para sa lahat na talaga namang magtataas ng level ng ating pagmamahal sa ating kultura bilang mga Pilipino. Lahat libre. Of course, may bayad po yung pagpuntin sa mga little na mga Chinese garden. 10 piso lang po. Japanese garden, sa Kanlungan ng Sining. Kanlungan ng Sining is also a nice place. At pagkatapos po nun, kaya yun naman pong aming kinukolekta ay pumapasok sa treasury. Tulong din namin sa gobyerno. Libre ang pamamasyal sa Rizal Park. Maaliwalas na, sariwa pa ang hangin at hindi mo na kailangang gumastos. Perfect na lugar ito para mag-picnic ang pamilya. At ngayong bagong taon, may paalala ang pamunuan ng Rizal Park sa mga bibisita dito. At pakiusap lang, yung mga basura nila, ilagay na lang nila sa supot at itapon doon sa dapat tapunan. At pagkatapos, wag po silang magsisigarilyo, wag na po silang magdala ng mga hayop kasi baka po makakagat yun sa iba. Mula dito sa Rizal Park, ako po inyong kaibigan, Joash Bermejo para sa Newsline.